Alright, for today's video, sakay tayo ng sakay tayo ng bus. Ganda, no? Kung kaya ng Davao City mag-acquire ng 10 electric bus unit, modern, high-tech, high-end, world-class na gaya nito, kung kaya ng mga Duterte na gumawa ng ganitong implementation, batas, policies, projects, so kayang-kaya rin to ng ibang mga mayors sa Pilipinas. Hindi ba traffic doon? Tama po. So yan ha. So shout out Leni Robredo, shout out Isko Moreno, shout out Joy Belmonte, shout out Triñas, sino yun? Basta Triñas ng Iloilo. Shout out sa mayor ng Cebu City, shout out sa mayor ng Lapu-Lapu City, shout out sa mayor ng Mandawi City. So yun, kasi mga nabanggit ko, mga mayayaman na syudad yan sa Pilipinas. Shout out sa mayor ng Pasig, shout out sa mayor, no, lahat ng mayor sa National Capital Region. So shout out sa inyo. So kung afford ng Davao City na bumili, mag-acquire ng 10 buses na ganito kadami ang seating capacity at ganito kaganda ang feature, so pa-afford na Duterte, afford rin siguro ninyong lugar, no? Lalo't mayaman kayo, mas lalo pa kayo mayaman, mas mayaman pa kayo sobra kumpara sa Davao, no? Example, sino ba yung mga syudad na mas mayaman sa Davao City? That's Quezon City, Makati, Taguig, and QC, Makati, Taguig, Manila. Yan, yung apat na syudad na yan sa National Capital Region ay mas mayaman pa sila dihamak sa Davao City. Kasi pang lima na yung Davao City na pinakamayaman sa buong Pilipinas in GDP. So ngayon, kung nagawa yan ng mga Duterte sa Davao City, alam ko talagang kaya nyong gawin yan sa inyong mga syudad. Ganda, oh. Libre lang yan, walang bayad. Pero the moment daw na makumpleto na yung 1,000 buses, kasi 1,000 units kasi ito, no? So ang dumating pa lang dito ay 10 piraso. Ibig sabihin meron pang upcoming or meron pang paparating na 990 pieces, 990 pieces na buses units, ganyan. So abangan namin yung mga taga Davao City. Excited na kami na yun na yung magiging mode of transportation namin dito sa Davao City. Hindi na kami gagamit ng mga jeepneys, mga jeep multicabs, kasi syempre nga smart city, modern city ang Davao City, world class city ang Davao City dahil sa mga Duterte. So kailangan synchronize lahat, no? Modern ang aming internet dito. Malakas ba internet sa Davao? Ako dito user ako, so maganda ang dito performance, tapos converge okay lang din. So yan na, alis na yung bus. Ganda tignan, no? Napaka-aesthetic, di ba? Elegante, decente. Oh, ganda kaya. So, yun yung namin dito. Yun yung resulta ng tapang at malasakit ng mga Duterte. So, talagang mabibigyan ka ng magandang proyekto. Gaya nun, libre, walang bayad. Talagang satisfied taxpayers kami dito sa Davao City, kasi nga, and satisfied voters kami kasi yung mga naiirik namin itong mga Duterte family talagang magagaling, the best, no, among the rest. Kaya nga din nakapagtataka na grabe yung boto na nakukuha ng mga Duterte, lalo si Sara Duterte, number 1, no, 32 million, almost 33 million, samantala si Bongbong Marcos 31 million lang. Vice President lang yun, ha. Pero mas marami in history, for the first time ever, na mas maraming votes ang nakuha ng Vice President compare sa Presidente. So yun po yung namin dito, yun yung aming buhay sa Davao City. So yan lang.
basta kayong nanonood dyan na nakatira sa mga highly urbanized city sa Pilipinas, pakitingnan niyo yung mayor and mga representatives kasi maaaring isa sila sa mga galit sa mga Duterte. Si ano pala, sino yun? Yung sa Bacolod City na sino yun? Albi ba yun? Albi Benitez yan, no? So isa siya sa pumirma sa impeachment ni VP Sara Duterte. Simply means galit sila sa mga Duterte. Ibig sabihin mas malinis sila sa mga Duterte. Ibig sabihin hindi sila magnanakaw. Ibig sabihin mga magagaling silang politicians. So the question is, if that's the case, then bakit walang underground cabling system ang iyong syudad? If that's the case, bakit ang dumi ng inyong mga syudad? Bakit ang dugyot, no? Hindi lang to sa Bacolod City, ha. So ano to, applicable to lahat sa mga cities na kung saan ang mga representatives sila ay bumoto in favor sa impeachment ni VP Sara Duterte. So if that's the case, na mas magaling pa lang yung mga politicians dyan sa inyong probinsya, sa inyong syudad, sa inyong mga districts. So then bakit wala kayong wala kayong mga wala kayong ganun libreng sakay 10 unit na basis na electric vehicle, electric bus, air conditioned, bago, modern, high-tech, class, elegante, 'di ba? Decente. Bakit wala kayong ganun? Bakit wala kayong underground cabling system dito? Kagaya dito sa sa syudad namin. Bakit wala kayong hindi ganun kadisiplinado ang syudad ninyo, ang mga tao, no, in particular? O bakit hindi kayang disiplinahin ng mga tao? Kasi walang political brand, walang political will. Kulang ang leadership. Kasi nga paano ka magiging effective leader kung ikaw mismo ay kawatan, pulpul, bobo, inutil, 'di ba? So yun yung napag-usapan natin dito. Wala lang, hindi talaga maiwasan na ma-associate talaga natin, associated with Duterte itong Davao City. Kasi legacy talaga nila to, whether we like it or not. Aminin man natin o hindi, talagang Davao City is Duterte, kanyan. Isa sa pinaka successful na Davao City, I mean syudad sa Pilipinas, is Davao City. So thanks or credit to the Duterte. So let's give credit to the credit is due. So yun. Yan, hindi na siya pwedeng i-memorize pa. Hindi na kailangan i-memorize pa. Pag sinabing Davao City, maganda. Pag sinabing maganda ang pamamalakad, Duterte. That's Duterte brand of leadership. At hindi lang Davao City ang nagkaroon ng mga ganong implementation, no? Nung time ni Digong as presidente, luminis din ang mga kalye ng mga lugar. For example na lang, yung Metro Manila, Kamaynilaan, been there since 2009, 10, 11, and 2011 yan, no? So 3 years in a row ako nakatira sa NCR. Tapos ang presidente noon ay si Benigno Aquino. Dumi, kalat, nakatakot, no? Grabe, napaka-sketch ng mga tao, lalo sa may Cubao. Nako, Aurora Boulevard, nakakatakot dun. Hindi ka pwede magsuot kahit yung mga mumurahing mga 925 na Italy na silver. Back in the days, sikat kasi yan. Bracelet, yung mga ganyan, no? Mga palamuti sa katawan. Di ba pwede suotin yan? Cubao, ay na lang sa Quiapo, di ba? Binondo, lalo na. So sa time na yan ni Pinoy. Okay, so fast forward, umuwi ako ng Davao City 2012 and fast forward 2016, nanalo si Digong as si presidente, no? President of the Philippines. So 2016 ulit nasa Manila ako ulit noon, hanggang straight siya in a row hanggang sa 2020 pandemic, 2021 rather, no? Kasi ako yung naka-uwi ng Davao City ulit 2021 no, December, tapos 2022 ulit bumalik dito. So ibig sabihin 2016, so halos buong 6 years si Tata Digong as president, ako yung nasa Manila niyan. So talagang nakikita ko yung parang nakakapanibago yung Manilang malinis. Ibig sabihin is para rin akong nasa Davao, yung ganun, na malinis, walang kalat, kahit paano talagang arrange. So yung mga illegal mga yung kaayusan sa Davao City na bit-bit na dala niya, na implement niya pati sa Manila. Yung mga non-smoking area, nako, galing. Parang Davao na rin dati sa time ni Tata Digong. So yun lang, no? So that's the brand of leadership. So kapag papunta ang mga tao dito sa Davao City, makikita yung kaayusan, kalinisan, katahimikan, safety, kaligtasan sa Davao City, at yung progress. So makikita yan ng mga dayo. So ang mangyari dyan is hindi talaga may iwasan na magpapasalamat sila at i-credit nila sa mga Duterte, which is totoo naman talaga, no? So it's Duterte.
effect. Yan.